We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunara Gasang. Mga paaralang nagsuspende ng klase dahil sa epekto ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal, balik normal na ngayong araw, October 10. Mga paaralan nakahandang mag-shift sa online at modular classes sakaling muling suspendehin ang klase dahil sa VOG. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Tulad kahapon, maaliwalas at kita na ang Bulkang Taal. Wala na ring volcanic smog na namataan sa ilang mga lugar kaninang umaga. Balik face-to-face classes na rin ang mga paaralan na nagkansela kahapon. Bunsod ng volcanic smog na bumalot sa halos buong probinsya noong linggo. Sa Bulacnin Elementary School sa Lipa City, prioridad pa rin daw nila ang kaligtasan sa kalusugan ng mahigit 1,000 nilang mag-aaral. So far, okay naman sila. Lahat naman ay naka-face mask pa. And lagi naman silang reminded na anytime pag nangyari iyon, may GC naman ang bawat klase na agad-agad mai-relay ang mensahe na ibababa ng aming head. Nakaluwag na rin daw si May sa pagbabalik ng face-to-face classes dahil hindi na siya mahirapan sa kanyang grade 1 na anak. Hindi raw kasi ito makapag-concentrate kapag sa bahay nag-aaral. Talagang mahirap po pag sa bahay magturo. Kasi yung bata po talaga nagkakaroon ng challenge pag face-to-face. Ayon sa pamunuan ng paaralan, naipaliwanag na daw nila sa mga magulang ang mga ganitong sitwasyon. Nauunawaan rin naman daw ng mga guro ang mga bata at magulang kung hindi sila agad nakakahabol tuwing nagpapatupad ng online o kaya ay distance modular learning class. Kami naman po ay oriented na sa aming mga PTA meetings, first PTA meetings namin na sinide po yung mga ganyang situation. Hindi naman po natin mapipigilan yung yung tulad po ng smog. Ay tis-tis na nga lang po. Sakali namang muling makaranas ng makapal na volcanic smog at muling pagsuspinde sa mga klase, nakahanda raw ang mga aralin sa online at mga modules ng mga mag-aaral sa Bulacnin para hindi mapag-iwanan. Hindi lang naman nga na-suspend ang klase eh. Beforehand, lagi nang may announcement ang advisor sa bawat klase kung ano ang gagawin, naka-specify yung kailang specific na task. Samantala, walang naitalang volcanic earthquake at volcanic smog sa palibot ng Bulkang Taal base sa 24 oras sa monitoring ng PHIVOLCS. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Paalala ng PHIVOLCS sa mga residente sakaling muling magkaroon ng volcanic smog. Umiwas sa mga outdoor activities. Kapag minaamon sila, they stay sa loob ng bahay at isara ang mga pinto at bintana. Kung hindi talaga maiwasan na lumabas, they protect themselves by wearing face mask. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Santa Teresita, Batangas Mayor Norberto Sigunyal Jr. hiling na ideklara ang state of health emergency sa probinsya. Ang detalye sa report. Muling nabalot na makapal na volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal ang Kalakhang, Batangas noong Linggo at Lunes. Dahil dito, kanselado ang klase sa buong probinsya kahapon. Ang ilang mga residenteng nahirapan daw sa paghinga, isinisisi ito sa VOG. Nangangamba rin sa kalusugan namin dahil pag may ganyan tapos di natin malaman kung tayo bigla na lang himatayin dahil sa ganyang ng panahon. Bigla na lang akong hindi masyadong makahinga Parang nagkaroon ng gayong hingasing. Uminom na lang ako ng dati kong gamot.
Dahil sa sunod-sunod na nararanasang VAG, hiniling ngayon ni Santa Teresita, Batangas Mayor Norberto Sigunyal Jr. na ideklara ang state of health emergency sa probinsya. Ayon sa datos na inilabas ng lokal na pamahalaan, aabot sa 415 na mga estudyante ang naapektuhan ng volcanic smog mula sa 9 na paaralan sa bayan mula September 4 hanggang 25 ngayong taon. Kabilang umano sa mga inirereklamo ng mga estudyante ang skin rashes, pangangati sa balat, sore eyes, hirap sa paghinga, pananakit ng ulo, sore throat, lagnat at aggravated asthma. Sana magkaroon to ng linaw. Ano talaga ang gagawin natin? Yung kumuha tayo ng regular na datos. Kasi pag isusuriin mo doon sa ginagamit nating pamantayan na 15% ng population, para masabi mo na may emergency nga, hindi magaganap yun kung hindi natin titingnan. Diba? Kailangan scientific ang approach. Pangalawa, pag sinabi mo sa mga kapwa ko mayor o mga leader, mga sasabihin natin, hindi natin alam kung ilan ang naapektuhan. Pero bakit tayo nagdideklara ng walang pasok? Ano ibig sabihin? Nanguhula lang tayo? Sinusubukan pang kuhanin ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang panig ng provincial government hinggil dito. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Ilang motorista at jeepney drivers ikinatuwa ang mahigit 3 pisong bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Sa pamamasada ng jeepney, binubuhay ni Mang Julie ang kanyang pamilya. Kaya masaya raw siya sa ipinatupad ng mga kumpanya ng langis na rollback ngayong araw. Karagdagan na sa kita. Laking tulong na sa 100. Masaya rin ang tsuper na si Mang Victor dahil bukod sa karagdagang kita, pasok na rin daw sa budget ang panggasolina sa kanyang minamanehong jeepney. Pero hirit niya. Okay naman. Nadagdagan ng konti. Ay mas masaya kung mas mababa pa. Aabot sa 3 pesos and 5 centavos ang tapyas sa kada litro ng gasolina, habang 3 pesos sa kada litro ng kerosene at 2 pesos 45 centavos naman sa kada litro ng diesel. Paliwanag ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bunsod ito ng mababang demand sa stockpile ng bansang Amerika. Sabi nga, largest weekly build-up for almost 2 years. So, ibig sabihin, hindi nagagalaw. Mahina ang demand ng gasolina at iba pang produktong petrolyo. Pero kung ang ilang jeepney drivers natutuwa sa rollback ngayong araw, nakukulangan pa rin daw dito si Nelson. Walang kwenta dahil sa dami ng aming pinagkukuha ng sobrang mahal. Next week, mamahal uli yan. Parang wala rin. Ayon sa DOE, hindi pa sigurado kung magtutuloy-tuloy ang rollback kagaya ng sunod-sunod na taas presyo noong mga nakaraang linggo. Although sabi nga natin kung magpapatuloy man to, hopefully, pero kung wag po natin kalilimutan na yung lingering factors naman para tumaas, nandyan pa rin po, hindi naman nare-resolve. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mahigit 118 million pesos na jackpot sa Super Lotto 649, bigo pa ring mapanalunan ng mga mananaya. Samantala, ilang Batanggenyo umaasang magiging pinakabagong milyonaryo ngayong magpapasko. Alamin yan sa report. Alagang numero ang madalas sinatayaan ng lotto player na si Cesar sa outlet na ito sa Batangas City. Ang budget niya sa isang linggo, 300 pesos. Naasa pa rin tatama. Papabalato, papagawa ng bahay. Iisa ang target ng mga mananaya, makuha ang jackpot. Eyes on the prize, ika nga. Umaasang sila na ang magiging milyonaryo lalo't papalapit na ang Pasko. Baka swertehin. Gusto ko po magkasarili kami ng bahay. Di lupa muna bago magpapagawa ng bahay. Sana pala rin at nang makatulong sa iba. Po sa pag-aaral namin magkakapatid. Birthday po namin buong family. Pinakamalaking mapapanalunan ng mahigit 118 million pesos ng Super Lotto 649. Pero dahil bigong tamaan ang winning combination ng 47, 43, 35, 20, 29 at 13, posibleng mahigit 120 million pesos ang pot money ng Super Lotto mamayang gabi. Handa raw ang outlet na ito sakaling magkaubusan ng betting cards. Pag malaki po ang tamaan, mga 5 hanggang 7, ganun po. Matyaga naman sila nag-i-intay pag nakapila. Lalo pag madaming nataya, mahirap manual. Binobola ang Super Lotto 649 draw tuwing Martes, Huwebes at Linggo. Kasama si JR Manjares, Marjorie Padua, Balitang Southern Tagalog.
Mga residente sa isang barangay sa Lipa City, Batangas na kinabang sa oral polio vaccination ay sinagawa ng LGU at pribadong grupo. Narito ang report ni Hazel Alviar. 3 polio vaccine, kabilang ng oral vaccine ang kinukumpleto ni Donalyn para sa 6 na buwang gulang niyang sanggol. Kaya naman hindi na niya sinayang ang pagkakataon nang mabalitaang may libreng oral polio vaccination sa kanilang lugar sa Barangay Bulacnin, Lipa City. Malaking tulong po kasi siya, ma'am, kasi una, less na siya, hindi na namin siya babayaran sa mga ospital. Tapos, yun nga, kasi talagang kailangan ng mga bata. Batid din raw ni Romelyn ang kahalagahan ng pagkakaroon ng oral polio vaccine. Makakatulong po ito para na rin ma-end na rin yung mga polio ngayon. Mahirap na rin kasi sa mga bata. Ilan lang sina Donalyn at Romelyn sa nakinabang sa libreng oral polio vaccination na isinagawa ng lokal na pamahalaan sa pagkikipagtulungan ng isang non-government organization. Today, when we had the opportunity to give those drops to children, I looked into their faces, and those babies are going to grow up and they're going to run and play in these streets. They're not going to have a crippling disease. So until we get rid of every single last wild polio virus, none of our children are safe. So we will continue. We will get there. Sa kasalukuyan, wala pa naman daw na itatala ang City Health Office ng kasong may kaugnayan sa polio. Kaya tinitiyak daw nila na mabakunahan lahat ng mga bata sa kanilang nasasakupan kontra polio. Once na tinamaan ka ng polio, ay talagang permanent yung disability. Tayo naman ay polio-free na. So, i-maintain natin yon, no, para through vaccination. Kaya hinihikayat namin ang mga mothers, mga parents na pabakunahan talaga ang mga bata every time na nakaschedule sila. Samantala, malaking tulong rin daw sa City Health Office ng Lipa ang mobile dental health clinic na ibinigay sa kanila ng grupo. Maari na rin daw kasi silang magbigay ng serbisyong dental sa mga residente sa mga barangay. Yan, magagamit talaga nila pag sa mga barangay, lalo na yung mga remote areas na ang mga constituents or yung mga nakatira is mahihirapan pumunta sa mga centers kasi masyado nga malayo ang pamasahe. So kami na talaga ang pupunta sa kanila through the mobile dental clinic. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Helper patay habang siyam na iba pa sugatan matapos tumagilid ang sinasakyan truck sa kalsada sa Pagbilao, Quezon. Tutukan yan sa report. Gamit ang mga rescue equipment, pinagtulong-tulungang maibaba ng rumespondeng otoridad ang mga sakay ng truck na ito nang mabalahaw sa kanal at tuluyang tumagilid sa gilid ng kalsada sa Silangang Malikboy, Pagbilao, Quezon. Lula ng truck ang mga kalabaw at mga helper nang mangyari ang aksidente. Siyam sa mga pahinanteng ito ang sugatan, pero ang isang kasamahan na si Bobby Vargas nasawi habang ginagamot sa ospital. Sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mga biktima. Sa investigasyon, binabagtas ng sasakyan na minamaneho ni Dennis Ricafort ang pakurba at pababang bahagi ng kalsada nang bigla umanong magkaproblema sa preno nito. Doon na bumulusok pababa ang sasakyan saka sumalpok sa gilid ng kalsada. Galing daw Bicol ang truck at papunta sa direksyon ng Lucena City. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang driver ng truck at mga sugatan sa aksidente. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya tungkol sa aksidente. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Hindi na nakatakas pa ang dalawang sospek na ito na sina alias Jerome at alias Christopher nang masamsam sa kanila ang 2.7 million pesos na halaga
ng hinihinalang shabu at mga baril sa Comelec checkpoint. Ayon sa hepe ng Calambas City Police Station, dumaan sa checkpoint sa Manila South Road, Purok 2, Barangay Parian, Calambas City ang mga sospek. Nakatsinelas lamang ang mga ito at wala umanong plaka ang sinasakyang motor, kaya't pinahinto ng mga pulis para sa verifikasyon. Agad naman daw binuksan ni alias Jerome ang backpack para hanapin ang mga dokumento gaya ng rehistro ng sasakyan at lisensya. Pero bumungad agad sa mga pulis ang nasa loob ng bag nito na water pipe na isang drug paraphernalia. Tumanggi ang kasamahan nito na si alias Christopher na sumailalim sa inspeksyon kaya't nauwi pa umano sa pisikala ng insidente. Tumambad naman sa kapulisan ng mga baril at hinihinalang shabu sa loob ng bag. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 7 plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 400 grams. Perang nagkakahalaga ng 1,260 pesos, isang kalibre 45 baril, isang magnum revolver at mga bala. Isa sa ilalim sa forensic and ballistic examination ang mga nakumpiskang ebidensya. Naharap sa kaukulang kaso ang mga sospek. Ang naturang checkpoint ay alinsunod sa direktiba ng Comelec bilang paghahanda sa gaganapin na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Oktubre. Sa kabila ng paghihigpit at pag-iingat ng lokal na pamahalaan, kinumpirma ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor kahapon, October 9, na nakapasok na sa kanilang probinsya ang African Swine Fever o ASF. Naitala ang kauna-unahang kumpirmadong kaso nito sa lalawigan sa Barangay Dangay at Barangay Bagong Bayan sa Bayan ng Rojas. Agad ipinag-utos ng gobernador ang pagpapatest ng samples mula sa 5 pang barangay sa Rojas at isa sa Bayan ng Mansalay, kung saan may napaulat na posibleng kaso ng ASF. Naglagay na rin ng mga checkpoint sa boundary ng Bayan ng Rojas at Bungabong, maging sa boundary ng Rojas at Mansalay. Ayon pa sa gobernador, mahigpit ding ipinagbabawal ang paglalabas ng baboy sa Dangay Port o Rojas Port. Samantala, inaprubahan na rin ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ng gobernador na isailalim sa state of calamity ang mga bayan ng Rojas at Mansalay dahil sa ASF. Ipinatupad din ang Executive Order No. 66 na nagbabawal sa paglalabas ng baboy at produktong baboy mula sa 2 bayan. Tiniyak naman ang pamahalaang panlalawigan na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang hindi na kumalat pa ang ASF sa ibang bahagi ng probinsya. Magpapadala rin umano ang DA Mimaropa ng test kits para agad masuri ang iba pang samples. Nananatili namang ligtas sa ASF ang malaking bahagi ng lalawigan. Mga kapuso, bukas, araw ng Miyerkules, October 11, 3 oras na mawawala ng supply ng kuryente ang bayan ng Talisay sa Batangas. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, bunsod ng clearing ng mga linya. Samantala, makakaranas naman ng 7 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang Barangay Nonong Casto at ilang bahagi ng Barangay Malinis sa Lemery, Batangas. Simula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga linya. San Sebastian Golden Stags bumalik sa win column matapos talunin ang JRU Heavy Bombers sa NCAA Season 99 sa score na 72-59. Narito ang report. Naiukit ng San Sebastian College Recoletos ang kanilang second win sa men's basketball tournament ng NCAA Season 99. Matapos talunin ang JRU Heavy Bombers sa score na 72-59. Maagang nag-init si AJ Miranda ng Jose Rizal University upang pangunahan ang Heavy Bombers sa unang minuto ng laro. Pero nakipagpalitan ng puntos ang San Sebastian Golden Stags upang tapusin ang first half na tabla ang score 31-31. Dikdikan pa rin ang laban sa third quarter pero umalago ang Golden Stags sa mga huling minuto ng laro sa pangunguna ng veteranong si Alex De Soyo. Sa fourth quarter, hindi na nagpatinag ang Golden Stags upang iselyo ang panalo. Ito na ang ikalawang pagkatalo ng JRU Heavy Bombers na may 4 na pagkapanalo ngayong season. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa madamong bahagi ng banginayan ng Barangay Magsaysay sa Infanta, Quezon, nirespondihan ng mga otoridad ang puting van na ito. Nahulog yan sa tinatayang 30 metrong lalim na bangin. Sa investigasyon, galing ang sasakyan sa Rizal at papunta ng Infanta para lang magpiknik. Basa raw ang kalsada at foggy sa lugar nang mangyari ang aksidente. Bigla na lang umanong nahulog ang sasakyan sa pakurbang bahagi ng kalsada. Agad isinugod sa pagamutan ng lahat ng mga sakay ng van. Galos at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mga sakay nito. Inaalam pa ang kabuang danyo sa aksidente. Patuloy namang isinasagawa ng Infanta Police Station ng investigasyon. Wala ng buhay nang dalhin sa ospital ang rider na ito nang sumemplang matapos umanong mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at bumangga sa pader ng isang bahay sa gilid ng kalsadang sakop ng Barangay Natatas, Tanawan City. Sugatan naman ang angkas nito na kasamahan sa trabaho. Ayon sa pulisya, pauwi na sana sa Barangay Sulpok ang rider at angkas nang mangyari ang aksidente. Ayon sa investigasyon, walang suot na helmet ang dalawa. Sinisikapan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang pamilya ng rider at angkas nito. Iba yung pag-iingat naman sa kalsada ang paalala ng mga otoridad sa publiko. Dahil nga po siya ay hinalang nasa impluensya ng alak, ay nawalan siya ng kontrol doon sa kanyang minamanehong motorsiklo at bumangga po dun sa pader ng bahay na resulta naman po ng kanilang pagtaob at pagtatamo ng mga pinsala sa katawan. Nasawi ang 44 anyos na si Jaime Avellana matapos pagbabarilin sa tapat mismo ng kanyang bahay sa Barangay Dagotdotan, San Lorenzo Ruiz sa Camarines Norte. Ayon sa punong barangay ng Dagotdotan, pasado 1:00 ng madaling araw nang makatanggap sila ng impormasyon ukol sa nangyaring pamamaril. Ang itinuturong suspect, isang dating miyembro ng CAFGU na matagal na umano nitong nakaalitan. Positibo rin umanong kinilala ng 2 saksi sa krimen ang suspect. Na-recover sa crime scene ang 4 na empty shells ng hindi pa matukoy na baril at itak na posible umanong pagmamay-ari ng biktima. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng pulisya at paghahanap sa suspect. Sila po may mga una ng alitan. Yun po ang naging ugat. Kasi marami na pong mga time na sila ay away-bati. LPA sa labas ng PAR, mababa ang tsansang maging bagyo pero posibleng pumasok sa bansa sa mga susunod na araw. Ang detalye sa report. Patuloy na binabantayan ang low pressure area na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 1,220 kilometers east of northeastern Mindanao. Mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo ayon sa Pag-asa, pero posibleng pumasok yan sa PAR sa mga susunod na araw. Ang bagyo naman na may international name na Bolaven, hindi inaasahang papasok sa PAR at wala ring magiging epekto sa bansa. Trough o extension ng LPA at localized thunderstorms pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi lang ng Calabarzon. Uulanin naman ang malaking bahagi ng Marinduque, Palawan at Mindoro provinces. Posible ang malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May tsansa ring ulanin ng ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Bayan ng San Juan, Batangas, ginawaran ng parangal sa Atop DOT Pearl Awards 2023 na ginanap sa Boracay. Atop Pearl Awards layong bigyang pagkilala ang kontribusyon ng mga organisasyon at LGUs sa pagpapaunlad ng turismo sa bansa. Narito ang report. Personal na tinanggap ni San Juan, Batangas Mayor Ildebrando Salud at Tourism Officer Elsie Iyas kasamang ilang kawani ng lokal na pamahalaan ang 2 parangal na nakamit ng bayan sa prestiyosong Association of Tourism Officers of the Philippines, Department of Tourism o ATOP DOT Pearl Awards 2023 na ginanap sa Boracay sa Malay, Aklan.
Second runner-up ang bayan para sa dalawang kategorya. Yan ay ang Best Program for Culture and Arts Municipal Level para sa Rising to New Heights, Nurturing Heritage, the Culture and Arts Program of the Municipality of San Juan. At Best in Tourism-Oriented Local Government Unit Municipal Level para sa Wonderful San Juan. Nakatanggap din ang bayan ng Certificate of Recognition bilang isa sa mga finalist sa Best Cultural Festival Award. Ayon sa San Juan LGU, kauna-unahan ito sa kasaysayan ng Batangas na may nakapasok mula sa lalawigan sa top 3 finalists sa Atop Pearl Awards. Samantala, ayon naman sa Municipal Tourism Office, ang naturang mga parangal ay pagkilala sa pagtutulungan ng bayan at mga mamamayan ng San Juan sa pagkamit ng tagumpay sa sektor ng turismo. Bunga rin daw ito ng pagkakaisa ng bawat San Juanenyo. Ang Atop Pearl Awards ay taunang isinasagawa na layuning kilalanin ang mga natatanging individual, organisasyon at lokal na pamahalaan para sa kanilang kontribusyon sa pagpapaunlad ng industriya ng turismo sa bansa. Umabot sa mahigit 300 ang entries ngayong taon sa naturang patimpalak. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Tuklasin at mabighani sa ganda ng kalikasan ng Eco River Camp sa Bangi, Ilocos Norte. Tunghayan yan sa report. Sa mga kapuso natin na hanap ay adventure, isama na sa bucket list ang bayan ng Bangi, Ilocos Norte. Hindi lang ito tanyag sa kanyang nagagandahang windmill, pero may isa pang atraksyon na bibihag sa puso ng mga turista at nature lover. Ito ang bagong Eco River Camp na may kakaibang hatid sa mga mahilig maglakbay at magcamping. Mabibighani sa malinaw at malinis na ilog, mga lunti ang puno, nakakaaliw na huni ng mga ibon at mga paru-parong malayong lumilipad. Talaga naman na nature at its best ang hatid ng Eco River Camp. Hatid din ang camp ang iba't ibang water activities tulad ng water bike, kayak at iba pa. Maraming pumupunta dito just to enjoy the calmness, the serenity of the place. Kita nyo naman sobrang ganda. Actually, meron din ditong birds. So, you can also do bird watching. Sa mga gustong mag-camping, pwede ang tent pitching. At kung gusto mo naman ng pribadong tulugan, ay pwede ang recreational vehicle. Habang kapiling ang kalikasan ay lalo pang mararamdaman ang halaga nito at ang tungkulin na pag-ingatan ito hindi lang sa kasalukuyan pero para sa susunod pang henerasyon. Nature is for everybody. So, kami, we feel that we're just stewards of this place and we're here to just give it to everybody. Gaano siya kaganda, gaano siya kalinis, dapat i-preserve natin yun para yun yung ipagmamalaki talaga natin. Kaya sa mga nagnanais mamasyal sa Ilocos Region, huwag lampasan ang Eco River Camp at tuklasin ang malaparaisong kagandahan nito. Ivy Saunaragasang, Balitang Southern Tagalog. Soul and Life World TV Premiere mapapanood na sa November 13. Samantala sa Maging Sino Ka Man, Dino at Carding, nagkakaibigan na ba? Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Abangan sina Carla Abellana nagaganap bilang Lucy, Beauty Gonzalez bilang Farah at Gabby Concepcion bilang Darius sa GMA Afternoon Prime na Stolen Life. Iikot ang kwento ng Stolen Life sa babaeng mananakawan ng buhay dahil sa astral projection. Isa itong supernatural phenomenon kung saan humihiwalay ang kaluluwa ng isang tao sa kanyang pisikal na katawan at nakakapaglakbay ito. Ang World TV premiere ng Stolen Life ay gaganapin sa November 13 sa ilalim ng direksyon ni Jerry Sineneng. Samantala, lilitaw ang ganda ni Dino sa pagsali niya sa isang gay beauty pageant matapos mapilit ni Shonda. Tuluyan na kayang mahulog ang loob ni Carding kay Dino. Ang mga kaabang-abang na eksena sa Maging Sino Ka Man tutukan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 76 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.